Mga sistemang pang-ekonomiya. Pag-uuri batay sa ideolohiya. Isang mapag-isip na araw, grade 9. Dahil limitado ang pinagkukunang yaman, ngunit patuloy na dumarami ang pangangailangan at kagustuhan, hindi maiiwasan ang pagpapasya kung paano ito gagamitin at ipamamahagi. Dito nagiging mahalaga ang alokasyon. Isang prosesong hindi lamang basta paghahati ng yaman, kundi matalinong pagtukoy kung ano, paano, gaano karami at para kanino ilalaan ang mga pinagkukunang yaman. Balikan natin ang tungkol sa konsepto ng alokasyon sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Aloka, sure ka ba? Fact o fake sa alokasyon? Tukuyin kung fact o fake ang bawat pahayag. Sa paunahan of first come first serve, ang unang nakatugon sa itinakdang proseso ang unang nabibigyan ng limitadong produkto o serbisyo. Fact. Ang pagrarasyon ay nangangahulugang ibinibigay ang limitadong produkto sa sinumang may pinakamataas na kakayahang bumili. Fake. Sa pagrarasyon, nililimitahan ang dami ng maaaring matanggap ng bawat tao o pamilya upang mas maraming nangangailangan ang makinabang sa limitadong supply. Ang equity ay nangangahulugang kailangang eksaktong magkakapareho ang dami ng tulong na matatanggap ng lahat, anuman ang kanilang pangangailangan. Fake. Ang equity ay nakatuon sa pagiging patas at angkop sa pangangailangan. Dahil dito, maaring may malaking tulong ang ilaan sa mga higit na nangangailangan. Masasabing may efficiency kapag nakakamit ang kinakailangang produkto o serbisyo sa mahusay na paggamit ng oras, gastos at pinagkukunang yaman nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Fact. Ang stability ay tumutukoy lamang sa mabilis na paglaki ng produksyon sa loob ng maikling panahon. Fake. Ang pagtaas ng produksyon ay higit na kaugnay ng growth, samantalang ang stability ay tumutukoy sa kakayahan ng ekonomiya na mapanatili ang maayos at matatag na kalagayang pang-ekonomiya sa paglipas ng panahon. Ang alokasyon ay nangangailangan ng pagpapasya. Ngunit, isang mahalagang tanong ang kasunod. Sino ang may kapangyarihang magpasya kung paano gagamitin at ipamamahagi ang pinagkukunang yaman? Sapagkat sa ilang lipunan, makapangyarihan ang may-ari ng lupa. Sa iba, ang pribadong negosyo at pamilihan ang nangingibabaw. Mayroon ding mga sistemang halos estado ang nagpapasya sa produksyon at distribusyon. Ang pagkakaibang ito ang nagbubukas sa pagsusuri sa sistemang pang-ekonomiya batay sa ideolohiyang pinaniniwalaan ng isang lipunan o pamahalaan. Kaya naman layunin ng aralin na masuri ang mga pangunahing katangian ng feudalismo, merkantilismo, kapitalismo, sosyalismo, komunismo at pasismo, batay sa pagmamay-ari ng yaman, paraan ng pagdedesisyon, papel ng pamahalaan, at pangunahing layuning pang-ekonomiya. Sino ang may hawak ng bit? Sino ang kumokontrol sa takbo ng yaman at ekonomiya? Basahin ang bawat sitwasyon. Sagutin ang tanong batay sa kung sino ang may kontrol sa yaman at pagpapasya. Lupa sa kanila, pagod sa magsasaka. Malawak na lupain ang pag-aari ng makapangyarihang Panginoong may lupa.
Ang mga magsasaka ay nagtatrabaho rito kapalit ng proteksyon at karapatang gamitin ng bahagi ng lupa. Sino ang may pinakamalaking kontrol sa lupa at kabuhayan? Ang Panginoong may lupa. Export ang beet, yaman ang target. Kontrolado ng pamahalaan ng kalakalan, higit na hinihikayat ang pagluluwas kaysa pag-aangkat upang madagdagan ang kayamanan at kapangyarihan ng bansa. Ano ang pangunahing layunin ng pagkontrol sa kalakalan? Palakihin ang kayamanan at kapangyarihan ng Estado. Puhunan mo, diskarte mo. Malaya ang pribadong individual na magmay-ari ng negosyo, mamuhunan, makipagkompetisyon at kumita. Sino ang pangunahing nagpapasya sa pagpapatakbo ng negosyo? Ang pribadong may-ari o negosyante. Kita may limit, kapakanan ang hit. May mga pribadong negosyo, ngunit aktibong nakikialam ang pamahalaan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan at mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Bakit nakikialam ang pamahalaan sa ilang gawaing pang-ekonomiya? Upang mapangalagaan ang kapakanan ng nakararami at mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Walang solo, yaman para sa lahat. Ang pangunahing yaman at kagamitan sa produksyon ay itinuturing na pag-aari ng buong lipunan sa halip na kontrolado ng iilang pribadong individual. Ano ang layunin ng sama-samang pagmamay-ari ng pangunahing yaman? Mabawasan o maalis ang pagkakahati ng lipunan batay sa yaman at uri. Estado ang DJ, lahat sumusunod sa beat. Maaring manatili ang pribadong negosyo, ngunit mahigpit itong ginagabayan ng isang makapangyarihang pamahalaan ayon sa layunin at interes ng Estado. Sino ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pagpapasya? Ang Estado o makapangyarihang pamahalaan. Mapapansin sa 6 na sitwasyon na magkakaiba ang pananaw tungkol sa kung sino ang may kontrol sa yaman, sino ang gumagawa ng desisyong pang-ekonomiya at gaano kalaki ang papel ng pamahalaan at pribadong sektor. Ang mga pagkakaibang ito ay nakaugat sa tinatawag na ideolohiya, isang organisadong hanay ng mga paniniwala at prinsipyo tungkol sa kung paano dapat pamahalaan at organisahin ang lipunan. Samantalang ang sistemang pang-ekonomiya ay kabuuan ng mga institusyon, mekanismo at pamamaraang ginagamit ng isang lipunan upang magpasya tungkol sa produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Kaya balikan natin ang beat. Balikan ng 6 na sitwasyon. Ang bawat isa ay may nakatagong ideolohiyang humuhubog sa paraan ng paghawak sa yaman, kapangyarihan at pagpapasya. Lupa sa kanila, pagod sa magsasaka. Feudalismo, sapagkat ang lupa ang pangunahing batayan ng yaman at kapangyarihan. Export ang beet, yaman ang target. Ang ideolohiya ay merkantilismo, sapagkat binibigyang diin ang kontrol sa kalakalan at pagpaparami ng kayamanan ng Estado. Puhunan mo, diskarte mo. Ang ideolohiya ay kapitalismo, sapagkat malaki ang papel ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapakanang panlipunan at pagbawas ng hindi pagkakapantay-pantay. Kita may limit, kapakanan ang hit. Ang ideolohiya ay sosyalismo, sapagkat malaki ang papel ng pamahalaan sa pagsusulong
ng kapakanang panlipunan at pagbawas ng hindi pagkakapantay-pantay. Walang solo, yaman para sa lahat. Ang ideolohiya ay komunismo, sapagkat binibigyang diin ang kolektibong pagmamay-ari at mithiin ng lipunang walang malalim na paghahating pang-uri. Estado ang DJ, lahat sumusunod sa beat. Ang ideolohiya ay pasismo, sapagkat nangingibabaw ang kapangyarihan at layunin ng Estado sa pagpapasya. 6 na sitwasyon, 6 na magkaibang sagot sa tanong na, sino ang may hawak ng beat ng ekonomiya? Sa feudalismo, lupa ang sentro ng kapangyarihan. Sa merkantilismo, yaman at kalakalan. Sa kapitalismo, pribadong pagmamay-ari at pamilihan. Sa sosyalismo, kapakanang panlipunan. Sa komunismo, kolektibong pagmamay-ari at sa pasismo, makapangyarihang estado. Mula rito, masusuri ng mas malalim ang mahalagang katangian, konsepto at pagkakaiba ng bawat ideolohiya. Mga sistemang pang-ekonomiya batay sa ideolohiya. Feudalismo, kapangyarihang nakasalig sa lupa. Sa feudalismo, ang lupa ang pangunahing batayan ng yaman at kapangyarihan. Ang feudal lord o Panginoong may lupa ang kumokontrol sa malalawak na lupain. Ang vassal ay naglilingkod o nagpapakita ng katapatan kapalit ng lupa o fief. Samantalang ang mga serf at magsasaka ang pangunahing gumagawa sa sakahan. Mahalaga rin ang manor na nagsisilbing sentro ng produksyong agrikultural. Karamihan sa pangangailangan ay ginagawa at kinukonsumo sa loob mismo ng pamayanan. Humina ang feudalismo kasabay ng paglago ng mga bayan at paglawak ng kalakalan. Habang umuunlad ang mga bayan at lumalawak ang kalakalan, unti-unting nababawasan ang pag-asa ng ekonomiya sa lupa at manor bilang pangunahing sentro ng produksyon. Merkantilismo, yaman ng bansa, lakas ng kapangyarihan. Sa merkantilismo, itinuturing na mas makapangyarihan ang bansang may malaking naipong kayamanan, lalo na ang ginto at pilak. Dahil dito, hinihikayat ang mas maraming export o pagluluwas at nililimitahan ang import o pag-aangkat. Malaki ang papel ng pamahalaan sa pagkontrol ng kalakalan. Layunin nitong magkaroon ng favorable balance of trade, na mas malaki ang halaga ng iniluluwas kaysa inaangkat. Kaugnay rin nito ang kolonyalismo. Ang mga kolonya ay naging pinagkukunan ng hilaw na materyales at nagsilbing pamilihan ng mga produktong gawa ng bansang mananakop. Kapitalismo, pribadong pagmamay-ari at pwersa ng pamilihan. Sa kapitalismo, mahalaga ang pribadong pagmamay-ari, kalayaan sa negosyo, kompetisyon, at paghahangad ng tubo o profit. Malaki ang papel ng individual at pribadong sektor sa pagpapasya kung ano ang gagawin, paano ito gagawin, at magkano ang magiging presyo. Iniugnay kay Adam Smith ang prinsipyo ng laissez-faire na nagmumungkahi ng limitadong direktang pakikialam ng pamahalaan sa pamilihan. Kaugnay nito ang invisible hand, ang ideyang ang pansariling interes at kompetisyon ay maaaring gumabay sa galaw ng pamilihan. Mahalaga rin ang espesyalisasyon, kung saan nakatuon ang manggagawa o negosyo sa gawaing mahusay nitong nagagawa upang mapataas ang produktibidad.
Gayunman, kapag kulang ang regulasyon, maaring magkaroon ng monopolyo, hindi patas na kondisyon sa paggawa, at malaking agwat sa distribusyon ng yaman. Sosyalismo, kapakanan ng nakararami. Sa sosyalismo, mas malaki ang papel ng pamahalaan sa pamamahala o regulasyon ng mahalagang industriya at serbisyo. Layunin nitong mabawasan ang labis na hindi pagkakapantay-pantay at mapalawak ang serbisyong panlipunan. Mahalagang konsepto ang welfare state kung saan aktibong nagbibigay ang pamahalaan ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, pensyon at iba pang programang panlipunan. Hindi nangangahulugang bawal agad ang lahat ng pribadong negosyo. Sa ilang anyo ng sosyalismo, maaring umiral ang pribadong sektor, ngunit may mas malakas na regulasyon ng Estado. Komunismo, lipunang walang uri. Ang komunismo ay nakaugnay sa mga kaisipan ni Karl Marx at Friedrich Engels. Binibigyang diin nito ang class conflict o tunggalian sa pagitan ng mga nagmamay-ari ng salik ng produksyon at ng mga manggagawa. Ang proletariat ang uring manggagawa, samantalang ang bourgeoisie ang uring nagmamay-ari ng kapital at paraan ng produksyon. Pangunahing mithiin nito ang isang classless society o lipunang walang pagkakahati batay sa uri. Sa mga estadong nagpapatupad ng sistemang nakabatay sa komunismo, karaniwang malawak ang kontrol ng pamahalaan sa pangunahing industriya at ginagamit ang central planning sa pagpapasya sa produksyon at distribusyon. Pasismo, estado higit sa individual. Ang pasismo ay isang autoritaryang ideolohiyang pampulitika na may malawak ding impluwensya sa ekonomiya. Kaugnay ito sa pamumuno ni Benito Mussolini sa Italy at sa Nazismo sa Germany sa ilalim ni Adolf Hitler. Sa pasismo, napakalakas ng kapangyarihan ng Estado at pinuno. Maaring manatili ang pribadong negosyo, ngunit ang produksyon, paggawa at industriya ay mahigpit na ginagabayan upang umayon sa mga layunin ng Estado. Nangingibabaw ang interes ng bansa at Estado kaysa sa individual na kalayaan sa pasismo. Mahalagang paglilinaw. Maaring magkaroon ng malakas na papel ang Estado sa sosyalismo, komunismo at pasismo. Ngunit hindi nangangahulugang magkakapareho ang mga ito. Ang sosyalismo ay nakatuon sa kapakanang panlipunan at pagbawas ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang komunismo ay nakatuon sa kolektibong pagmamay-ari at mithiin ng lipunang walang uri. Samantalang ang pasismo ay nakatuon sa kapangyarihan, awtoridad at interes ng Estado. Ideolohiya X. Kilalanin ang sistemang nakatago sa clue. Tukuyin ang mga sumusunod. Uring manggagawa na binigyang diin sa teorya ni Karl Marx. Proletariat. Autoritaryang ideolohiyang nagbibigay ng napakalawak na kapangyarihan sa Estado at diktador sa mga gawaing pampolitika at pang-ekonomiya. Pasismo. Sistemang nagbibigay ng malaking papel sa pribadong pagmamay-ari, kompetisyon at layuning kumita. Kapitalismo. Prinsipyong nagsasaad ng limitadong pakikialam ng pamahalaan sa malayang paggalaw ng pamilihan. Laissez-faire.
Sistemang nakabatay sa pagmamay-ari ng lupa kung saan ang serbisyo at katapatan ay maaaring tumbasan ng pagkakaloob ng fiat. Feudalismo. Ekonomistang iniugnay sa laissez-faire, competition at konsepto ng invisible hand. Adam Smith. Sistemang nagbigay diin sa pag-iipon ng ginto at pilak at sa pagpabor sa pagluluwas kaysa pag-aangkat. Merkantilismo. Sistemang nagbibigay sa estado ng kontrol sa mahalagang industriya habang pangunahing layunin ang mas pantay na kapakinabangang panlipunan. Sosyalismo. Sistemang nakatuon sa kolektibong pagmamay-ari at sentralisadong pagpaplano ng ekonomiya. Komunismo. Uring panlipunan na ayon kay Karl Marx ay nagmamay-ari ng kapital at mga kagamitan o paraan ng produksyon. Bourgeoisie. Sistema Festival Challenge. Isang paksa, 4 na paraan. Piliin ang gawaing angkop sa paraan ng pagkatuto. Visual learners, ideology snapshot. Auditory learners, sistema sa isang tugma. Verbal learners, hugot editorial. Kinesthetic learners, freeze the system. Rubric sa pagmamarka. Kalayaan sa negosyo. Karapatan ng mamimili, balanse ang dapat manaig. Isang online seller ang lumaki ng husto hanggang halos mawalan na ng kakompetensya. Dahil dito nagkaroon ito ng malaking kapangyarihang magtakda ng presyo at kondisyon ng bentahan. Paano dapat balansehin ang kalayaan ng pribadong negosyo at regulasyon ng pamahalaan upang mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga mamimili? Hanggang saan dapat umabot ang kalayaan sa negosyo kung ang kapakanan ng nakararami ay maaari nang maapektuhan? Sapagkat ang tunay na kalayaan sa ekonomiya ay hindi lamang karapatang kumita, kundi pananagutang kumilos ng makatarungan. Mahalaga ang patas na kompetisyon, makatwirang regulasyon at paggalang sa karapatan ng mamimili upang ang pag-unlad ay hindi mapunta sa iilan lamang, kundi maging kapaki-pakinabang sa nakararami. Sistema Connect, mapa ng ideolohiya. Gumawa ng concept map na nagbubuod sa mahalagang ideya ng aralin. Ang ideolohiya ay mga paniniwala at prinsipyong nagsisilbing batayan sa pamamahala ng lipunan at ekonomiya. Ang sistemang pang-ekonomiya ay paraan ng isang lipunan sa pamamahala ng produksyon, distribusyon at paggamit ng mga pinagkukunang yaman. Ang feudalismo ay sistemang nakabatay sa pagmamay-ari ng lupa at paglilingkod kapalit ng proteksyon o lupain. Ang merkantilismo ay sistemang nakatuon sa pag-iipon ng ginto at pilak sa pamamagitan ng kalakalan at pagluluwas. Ang kapitalismo ay sistemang nagbibigay diin sa pribadong pagmamay-ari, malayang pamilihan, kompetisyon at pagkita ng tubo. Ang sosyalismo ay sistemang may malaking kontrol ang pamahalaan sa pangunahing industriya upang maisulong ang pagkakapantay-pantay at kapakanan ng mamamayan. Ang komunismo ay sistemang nakabatay sa kolektibong pagmamay-ari at kontrol ng estado sa yaman at produksyon. Ang pasismo ay sistemang may mahigpit at sentralisadong kontrol ng isang makapangyarihang pamahalaan o diktador sa lipunan at ekonomiya.
Sistema kritik. Mapanuring pagsusulit ng isipan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Pinahihintulutan ng isang bansa ang mga mamamayan na magkaroon ng maliliit na negosyo. Gayunman, kontrolado ng Estado ang mahalagang industriya tulad ng enerhiya at pangunahing serbisyong panlipunan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. Aling sistema ang pinakamalapit sa inilalarawang kaayusan? Sistemang sosyalismo. Isang kaharian ang nagpatupad ng mataas na buwis sa mga produktong inaangkat. Kasabay nito, sinuportahan nito ang mga lokal na mga ngalakal na magbenta ng mas maraming produkto sa ibang bansa upang madagdagan ang pumapasok na ginto at pilak. Anong ideolohiya ang pinakamalinaw na makikita sa patakarang ito? Sistemang merkantilismo. Sa lungsod A, maraming pribadong kumpanya ang nagbebenta ng magkakatulad na produkto. Dahil sa kompetisyon, patuloy nilang pinabubuti ang kalidad at presyo upang makahikayat ng mamimili. Limitado lamang ang direktang pakikialam ng pamahalaan sa operasyon ng mga negosyo. Aling konsepto ang pinakamalinaw na nagpapaliwanag sa sitwasyon? Sistemang kapitalismo. Sa isang pamayanan noong gitnang panahon, isang makapangyarihang may-ari ng malawak na lupain ang nagbibigay ng bahagi ng lupa sa mga tauhang nangangakong maglilingkod at magbibigay ng katapatan. Anong sistema ang inilalarawan? Feudalismo. Naghahambing ang isang pangkat ng sosyalismo at komunismo. Napansin na parehong maaaring magkaroon ng malaking papel ang Estado sa ekonomiya. Ngunit hindi pareho ang antas ng pahintulot sa pribadong pagmamay-ari at paraan ng pamamahala sa produksyon. Aling konklusyon ang pinakawasto? Parehong malaki ang papel ng Estado, ngunit maaaring magkaiba ang lawak ng pribadong pagmamay-ari. Ang sistema ay maaaring magtakda kung sino ang may kontrol sa yaman. Ngunit ang konsensya ang dapat magtakda kung paano ito gagamitin para sa kabutihang panlahat.